Ano yung nagustuhan ko? Naturo sa kanila. Number 1 po, sino ba yung nagtatag ng simbahang Katoliko? Ang Panginoong Hesus. Pangalawa, nagustuhan ko yung 7 Sacraments. Pinag-aralan ko po ito noong mga panahon ng pandemya. Sabay po yon, Orthodox, Alliance, Catholic. Tatlo ho yung pinag-aaralan ko sabay-sabay. Pangatlo ho, na-appreciate ko yung apostolic succession ng simbahang Katoliko. Na pwede nilang matrace yung pagiging legitimate ng simbahan. Bagamat very controversial yung simbahan, hindi ko yung dinideny. Maraming iskandal na nangyari ng Middle Age, di ba? Alam natin yan sa kasaysayan. Pero bakit sa kabila noon ay mas naging very favorable sa akin tong grupo na ito? Yung Marian Theology. At most importantly, mga kapatid, doon sa 7 Sacraments, yung nagbigay talaga ng parang kakaiba sa akin na pagdating sa katotohanan, yung turo patungkol sa Eucharist. Na matagal kong pinaniniwalaan na ito ay symbolic lang, kasi bilang Baptist, symbolic lang talaga yan. Majority ng mga evangelical, protestante, symbolic lang. But I came to realize, hindi siya symbolic. Siya ay literal. At yun po yung nagustuhan ko rito, mga kapatid. Now, pangalawa, nagustuhan ko yung simbahang Katoliko sapagkat pagdating po sa pagpapaliwanag patungkol sa Biblia, meron pong iisang paliwanag. Hindi po katulad ng Protestante at Evangelical. Sa Baptist na lang ho, ang isang talata, ang isang passage, ang isang pericope ay napakaraming paliwanag. Kaya kung ikaw isang estudyante ng salita ng Diyos, kung merong 10 Bible School na Baptist sa Pilipinas, malaki ang tsansa na merong 10 iba't ibang pagpapaliwanag sa particular na text sa Bible. Pero sa Katoliko, iisa lang ho yung paliwanag. Dahil po doon sa magisterium. Ito yung grupo ng mga bishops, itong College of Bishops, kasama ho yung Pope, sila ho yung nag-aaral ho noon. Kaya ho ang pare, wala na ho siyang ibang gagawing pag-aaral pa sapagkat tapos na yung interpretation. Wala na siyang private interpretation doon. Kung ano yung turo ng simbahan, ibinababa na lang ho yun ng bishop sa mga local priest at yung mga pristo ay papapansin nyo, iisa lang ho yung mensahe po yan sa buong Pilipinas and worldwide. Iisa lang ho. Yung homily nila sa isang Sunday, pare-parehas po yun. Nagkakaiba lang yun sa pagpapaliwanag, siyempre, sa mga illustration. At yun po yung nagustuhan ko. Walang masyadong magulong pagpapaliwanag. Isang pagpapaliwanag lang dahil sa magisterium. Pangatlo, what led me to join the Catholic Church? Mga kapatid, nasawa na tayo sa mga double standard na buhay ng mga pastor. I've been to different churches. Nakapag-observe tayo ng mga pastor na may mga pastor na nagpapasaway sa ministry. Double standard ang buhay. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga lang na obserbahan ko ang buhay ng mga pastor. Yung mga nakasama ko sa ministry. Ang ilan sa kanila seryoso. Pero may mga manggagawa ho ng Panginoon Diyos na pera-pera ho ang nasa utak. Ipagpapalit ang ministry dahil sa pera. Mangangaral po sa pulpito pero double standard po ang buhay. Hindi po honest. Nagwawaldas po ng pera. Nagnanakaw ng pera ng simbahan. Nabubuhay sa immorality. Hindi na natin kailangan magbanggit ang pangalan dito. Yan po yung realidad, mga kapatid. Eh sabi ko, well, ang Catholic Church, hindi sila perfect. Napakaraming iskandal din ho ng mga naging Pope. Pero bakit mas pinili ni Brad Calix yan kumpara sa ibang mga evangelical churches? Ika-4 na dahilan kung bakit mas kinatigan ko ang simbahang Katolika. Dahil sa Protestante, sa evangelical, patuloy po na nagsisiraan. Hindi magkasundo. Nag-aaway lagi. Nag-aaway sa doktrina. Wala pong respeto ang pastor sa kapwa-pastor. Masyadong mayayabang. Yung mga maliliit na pastor, kawawa. Yung mga hindi nakapag-aral ng formal sa theology, hindi masyadong pinapansin.
Pinag-uusapan yung mga pastor na mga nalaglag sa imoralidad, mga pastor na chismoso. Imbis na manalangin, tulungan yung kapatid na nagkamali, alalayan, numero uno mga chismoso itong mga pastor na to. Hindi ko kailangan magbanggit ng pangalan. Kilala nila ang mga sarili nila. At yun po yung aking obserbasyon bilang isang manggagawa. Pagkakanya-kanya po ng bawat denominations. Alam po ba ninyo na ayon po sa datos, nasa 45,000 plus in counting ang dami ng religion, sekta at denominations worldwide. 45,000. Now, ano ang dahilan? Bakit dumadami ang denominations? Bakit may kanya-kanyang sekta? Nagkakanya-kanya po eh. Sakim sa kapangyarihan. Ayaw magpakumbaba. Kaya pag umalis sa isang grupo, gagawa ng isang grupo, paparehistro sa sect, siya yung founder ng sekta na yon. Napakagulo natin sa Pilipinas. Now, ang ilan pa ho sa naging dahilan that led me to join the Catholic Church. Dahil ako po yung nag-iimbestiga, nag-aaral, tinitignan natin, nagtatanong tayo. May nakita po akong mga video sa YouTube na mga pastor na na-convert mula sa pagiging isang sikat na theologian, pastor sa US. Si Scott Hahn po na dating Presbyterian na theologian. 1986, he decided to join the Catholic Church. At marami pang pastor na kilala sa US na iniwan ang kanilang denomination sapagkat para sa kanila, etong simbahan ng Katoliko ang tama.